Pag kuman ana ako lay opa. I-kuan lang siya. Okay na ako gunay i-delete ba na sa after 30 days or delete. Okay, so good morning sa tanan and nice to have you this morning. Okay. Kung mabasa lang mo Biblia, hindi mo mamili sa verse na inyohang paminawon, makita ninyo sa the whole Bible, gikan sa Genesis hangtod sa Revelation, makita ninyo din na ang God sovereignty. Ibig sabihin, ang Diyos ang magbuot. Sa verse number 14, Ecclesiastes din siya nga libro, ingon pa diri. I know that whatsoever God doeth, it shall be forever. Ibig sabihin, nothing can be put to it, nor anything taken from it. Ibig sabihin, pag-establish sa Ginoo ning universe, dili lang ning kalibutan, universe, naka-decreed na. Ibig sabihin, nakasulat na. Naka-decree na. Sulod aning pag-create niya aning universe. Apil na din ha ang mga butang na dili makita sa mga tao. Number 1 din ha ang kaluwasan. Ibig sabihin, kung kinsa man tong moadto ay langit, nakanumero na. Dili na siya makuhaan, di na siya madungagan. No? Kung unsa tong gidecree sa Ginoo nga makauban niya ngadto sa presensya ngadto sa langit, nga iya nang gipili beforehand, dili na madungagan. No? Nor madiminish or makuhaan. Mo nang pag kamo mga pastor o kamo mga tao nga di mo mutuo nga ang Diyos sovereign, ayaw na lang na ninyo ipasulabi ng inyong unfair ang Ginoo. Kung sa may gusto nato i-exercise sa Ginoo ang justice o ang fairness. Pag musulti kag justice, kung di ninyo na masabtan ng justice sa Ginoo, makasabot man siguro mo justice na ginahatag sa mga korte, sa mga judges, na ay judges na corrupt, na ay judges na maayo. Pero wala di judge na maayo. Munang ayaw mo kanta-kanta ng God is good. Correct na. God is good. Pero wala mo kabalo nga kanang pag hibalo ninyo ang God is good, dapat mangurog inyo ang mga tuhod ana kay dili ta good. Kung dili ta good, asa man ta makita? Kung di mo mutuog imperno, inyo na, di na makita, inikamatay ninyo, kung tinuod ba dyan ng imperno o dili. Pero namatay na mo nga di mo mutuog imperno, niya maunang mupukaw sa inyo ngadto sa imperno, tungod sa kainit sa imperno, wanay balikay na. Basahan lang ninyo ng Luke chapter 16. Narrative na, tinuod na. So ayaw na lang ninyo hulatang mamatay sa mo bago ninyo maibawan di ay nga tinuod dining Bible. Ayaw sa mo tuwa ng ako against kay ko ng King James onlyism. Kay kung tinuod ng King James only,
nga tanan mutuo sa King James maadtog langit yang dili kay mutuan na mutuo ang ginatawag nila corrupt Bible, di mutuan na di kauban nga to sa iyang presensya nga to sa langit. Yung saon na lang tong Bisaya ang gibasa nga Biblia, sa automatic imperno na to sila. Nya tanan mo adto ay ngadto sa langit, kung mutuo ka ng King James only, tanan lang mo basag King James, maadto langit. How about tong mga di ka basag? Si pangalan na, di ka balong basa. Dili na tinuod. Muna ngayon mong tuo-tuo na. Tanang Bible pwede na sa basahon. Maski pag Ilonggo na, Tagalog na, Karaya na. Kay ang muusab ana, ang mukonbikta sa ato, ang Holy Spirit man. Manang tuo na lang dyan mo anang God is sovereign. Tuo mangganitan ang Pilipinas, ang sovereignty sa Pilipinas. Ano may pasabot ang sovereignty sa Pilipinas? Pilipinas ang presidente lang, ang taga-Pilipinas lang ang magbuot. Dili makabuot ng nas China. Kanas China, wa po'y makabuot ana sa ila, sila rapod ang makabuot ana. Nga ang meaning anang sovereign. Pero pag moabot na gani ka sa perspective sa creation, kinsa may nag-create sa kalibutan? Tao ba? Kay magbuot man ang tao? Maskin din na sa kaluwasan, tao ang magbuot? So kung tao ang magbuot, dapat ang tao ang mag-create sa iyang sariling kalibutan. Pero klaro man kaayo nga di man yung ka-create ng tao sarili nilang kalibutan. So ang tagiya sa kalibutan, Diyos. So siya ang magbuot. Dili ta magbuot-buot. Karon mo adto ta sa perspective sa kaluwasan. Di man yung tanan tao mutuo ning imperno o langit. Kaya may denomination nga ini kamatay sa tao, mag-cease ang iyang existence. Wala na. Hindi man na tinuod. Ang gisulti sa Bible, pag human o kamatayon, naa pa may likod anang kalibutana. O nakasulod din ha ang judgment. Anang ginaingon sa Katoliko nga, di nato na may bawaan kung unsay may tabo, kay buhi pamanta. O may paghukom. O ayun na niyo hulatan ng paghukom. Kay pag maghukom na gani ang Ginoo, wala na ibalikay na. You got mail. You got mail. You got mail. Okay. Title sa itong mensahe ron. Ako 40 na ako katuig sa pagpangalagad sa Ginoo. I was saved 1983. Somewhere along that period. Kaya ang ubang mga sulti nato mga Baptist, imarka na nila sa ilahang mga Bible nga mao ng time and date na sila naluwas. Tinuod man na. Pero kadaghanan sa mag-bouts anang ilahang kaluwasan, kung gadako tag isa ka perspective nga Baptista, usually ang musulti sa atong kaluwasan ang nagdeal sa ato sa kaluwasan. O ilista ilista kay mao nang time. Pero unsa may basihanan jud anak nila? Ngano man yung kita, ngano man yung nakabalo ta ana nga mao nang time and date in situation nga mao nang atong
Ikaduhang pagkatao. Kay gi-declare man sa soul winner or sa pastor. Pero ang tinuod ana, ikaw lang ang makabalo. O kamo nagagamit nga paghuman ninyo soul win sa isa ka tawo mo, declare day mo, uluwas ka na. Mana mao? Kung tinuod na, dapat makita na diri sa John chapter 3 verse number 7. 8. Narrative na siya. Gikan sa chapter 3 verse number 1 hangtod sa verse number 8. Ang pamaagi sa kaluwasan dapat may bawaan ninyo naa sa verse number 8. The wind, dili day pamaagi, may bawaan ninyo nga kamo giluwas na. Sa verse number 8, the wind bloweth where it listed. O King James Bible niya akong gibasa. Ang hangin nagahaguros. And thou hearest the sound thereof. Nibawaan nimo nga naihangin tungod sa haguros sa hangin. But canst not tell whence it cometh. Wa ka kabalo kung asa gikan, diri ba sa imo wala, or diri ba sa imo tuo, or diri ba sa taas sa imo ulo, o ngadto ba sa tiilan. Whither it goeth, kung asa sa mo paingon. So is everyone that is born of the Spirit. Kinsa may mag-born sa ato diha sa kaluwasan? Ang Holy Spirit. Dili kita moonang sad kaayo ning pamaagi karon sa kalibutan, labi na ning sa mga fundamental nga evangelical nga denomination. So isa-isahon nato ni The Gospel, ang title sa akong mensahe karon, The Gospel that does not save. Sa nang gospel, ang maayong balita nga dili makaluwas. Okay. Kay ginaingon din ha nga ang makaluwas sa imo kana ramang maayong balita. Sa pagkadungog sa maayong balita. Pero kung madunggan nato ng maayong balita, unsa man ato ang respond? Kung ang ato ang respond din na maayo imuhang kinabuhi, di man na mao ang giingon din sa Biblia. Ug di po na mao nang gisulti ni Jesus Christ sa dihang naapa siya di sa kalibutan. Ug wa po na niya gi-promise sama sa ginabuhat nga promises sa mga prosperity gospel. Asa na mga prosperity gospel karon? Adili ay prosperity gospel. Prosperity preacher. Nagawali nga kung mudato ka o nga makristyano ka, mudato jud daw ka. Mao man ang essence sa prosperity gospel nga gina-preach sa mga prosperity preacher. Tanaw na to na nagagamit ana. Karon kung mao na imong konsepto nga once nga mahimo kang Kristiyano, datuon jud ka sa Ginoo. Ngano man daghan naga-close nga mga simbahan karon nga nagawali anang klaseng konsepto. Unsa na nga konsepto? Nga once nga mahimo kang Kristiyano, madato jud daw ka. Piti daghana nag-close diya o. Asa naman ang mga simbahan na? Nanirado na. So sa ato pa, dili na tinuod. So may ginasulti ni Jesus Christ, kung musunod mo sa ako, patyununon mo. Eventually. Kay kung dili mo mutuan na, ngano si Jesus Christ, huwag manggani siya isala, gipatay mamanggani siya. Kita nga niagi diri sa kalibutan nga puno ta sa sala,
Unsa mangigayon nga di tapat yununon? Na binagmudala kag ngalan ni Jesus Christ. Oh, dili lang sa ato denomination. Pag mo post kag mga maayong utterances nga ang konsepto nga ginasulti ni Jesus Christ, kapwa pamangganin imo mga pastor, ayaw, sige post ana. Unsa may ilang ikadlukan ang mga tao nga nagasulti ana, or ang ilahang kinabuhi mismo sa kanang klase nga pastor, hadlok sila sa pulong sa Ginoo. Mo nang dili ta mangilad, kita nga mga pastor, dili ta mangilad og mga tao labi nagmudala taan ng word nga once nga mahimo kang Kristiyano, nindot imo ang kinabuhi, prosperity gospel na. Dako kay mong tulubagon anak kung ga-claim pa mo nga kamo tinuod nga pastor. Mo na nga ato ang mga congregation, kung inyo nang walihan og sala next Sunday di na manimba. Nya dinha sa kinaiya sa baptist nga mga parishioner or mga pastor, ginabutangan pa nato ng acrostic. Isa din na sa acrostic, isa din na sa nang lahi distinctive nato. Kita nga mga Baptist, isa sa distinctive nato nga ginabutang din na sa Baptist nga acronym o acrostic nga word is kanang save membership. Gatuo ka mo nga kanang inyong tibuok congregation saved na? Ngano man na siya? Kinsa may sala kung dili saved ng mga naadi na sa ato ang congregation, nga isa sa requirement or nagapakita sa ato nga kita distinct. Ibig sabihin, lahi ta. Kaya nga to ang membro, puro na luwas. Mupito nang sa acrostic nga Baptist, diba, na-save din na ang membership. Question po na ako din na isa din na ka word nga congregation. Ibig sabihin na ang gi-create ni Jesus Christ or ato ang ginasundan nga pattern is kanang congregationalist. O nga namang atong ginagamit is word nga theocracy. Nga kanang word nga theocracy, gi-ascribe lang na sa Diyos. Theo, God. Krasi, government, Godward. Nya gigamit nato sa to ang local iglesia nga theocracy na. Di na siya mao nga word. Ang tama din na nga word is pastor lead. Dili kay theocracy. No? So, daghang mali. So, dili na ta sa atong mensahe, the gospel that does not save. Ang gospel, ang maayong balita nga di makaluwas unsa man ni. Nabaday gospel nga di makaluwas. Basahon sa nato sa ato ang text, Galatian. Kabalo man jud mo. Kini siya, kining Galatian, sumpaki ni or isa ni siya ka battle against sa mga bright kayo nga tao. Kinsa man ni mga bright nga tao? Kining mga Hudyo, mga bright. Galatians chapter 1 verse number 6 up to 9. Basahon ako. I marvel
Amat siguro na diri. Okay. I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel, which is not another. Unsa man ni which is not another? Kining gisgutan na gospel. But there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. Ingon pa si Apostle Paul, ingon siya sa mga ngadto sa mga tao sa Galatia. Pagbantay mo kay naay mga tao nga magsamok-samok sa inyo o kanang twist, pervert the gospel of Christ. Verse 8, but do we or an angel from heaven preach any other gospel unto you that which we have preached unto you, let him be accursed. But as we said before, ye say, I now again, if any man preach any other gospel unto you than ye have received, let him be accursed. Kabalungan siya ng accursed? Tunglo. Kung magwali mo di mao nga gospel, tunglohon mo sa Dios. Sa verse number 8, kung magwawali mo, kamo nga mga magwawali sa another gospel, tunglohon mo. Atong tan-awon ning unsay meaning aning kinsa maning meaning aning another gospel. Okay, kining another gospel mao ning sulod sa istorya ni Apostle Paul ngadto sa taga Galatia. Kay na-alarm si Apostle Paul nga naay ni sulod nga laing doktrina nga ginatudlo ngadto sa simbahan sa Galatia. Nya ang mga parishioner ani na ay Gentile, dili Hudyo, and naapoy mga Hudyo nga mga nakadungog. Ingon siya, pagbantay mo ani kining another gospel. So, ingon sa Apostle Paul, kining another gospel mao ning inyong bantayan. Kay ang context ani diri sa Galatian kay naay mga Hudyo nga nakadungog nga ang kaluwasan grasya lang. No? Grasya lang. So ang ilang gibuhat dili sila kontento. Gidungagan nila og sa ilang gidungag. Kay mga Hudyo man ni sila. Nya ang karaan nilang ginabuhat is kinahanglan i-circumcise ka. Mahalag Kristiyano ka. Pero unsa man ingon ni Apostle Paul? Grasya lang ang kaluwasan. Unsay ingon sa mga Hudyo? Kinahanglan dungaga nato ng grasya. Grasya o circumcision. Kinahanglan mo magpatuli. Kay mao man ang ilahang entrada ngadto. No? Sa Judaism, ang entrada nila nga murag ang ilang membership maski pag mao nang ginabuhat sa mga proselyte nga mga kanang proselyte dili na mga Hudyo nga gusto magpamembro sa Judaism. Kinahanglan ka tulion ka. Ingon ang mga leaders ngadto nga nakadungog sa pulong sa Ginoo bahin anang kaluwasan nga grasya lang, kulang ng grasya lang, kinahanglan nato dungagan. Mao na perspective. Nya kanang pangisipan na sa mga leaders nga mga Hudyo nga kulang ang grasya lang, kinahanglan nato dungagan. Mao na nang ginagamit karon sa kalibutan. Oh. Diba? The gospel which destroys the grace of Christ. Lisod ba dawaton ang kaluwasan grasya lang? Lisod?
or nasubrahan sa kasayon. Or sayon baka na kanang kaluwasan ng grasya lang. Imong padiri, silingan anang Galatian 2:8. Ngon siya, for by grace are ye saved through faith. O pagtuo lang. O atong i-qualify ni pagtuo basig daghan sa inyo nga unsang klaseng pagtuo na basig nang maunang pagtuo nga giawayan ni James o ni Paul, diyang Pauline epistle. I-define nato ng faith. Unsa ng faith? Pagtuo na kay Jesus Christ and sa iyahang gibuhat ngadto sa bukid sa Calvary, mao na nga faith. Dili na faith sa imuhang works. Ibig sabihin pagtuo na sa imuhang gibuhat. Pagtuo na sa imong gibuhat, so ang kaluwasan dili na grasya. Works na. Kay pagtuo man nimo sa imong mo bitaw ng kanang 7 sacraments sa Katoliko, kay maura man yun ang ato ang madali-dali kay kadaghanan sa Pilipinas 90% Katoliko man. Ug mao nang ilahang ginabuhat kanang sulod anang sacraments. Buhat man na. Nya ang Katoliko nituo man nga ang kaluwasan pinaagi sa grasya. Diha sa pagtuo. Pero giunsa man na nila pag-define? Giunsa na nila pag-qualify? Dili ka katudloan na sa Katoliko nga mali sila. Kay nituo man sila kay Jesus Christ. Nituo sila Trinity. Niingon nila, wa mang gisulti din na sa Biblia nga dili pwede dungagan. Uy, naara ba na? O, nga last mga verse din na sa Revelation. Kung dungagan ni mo na, kuhaan. For by grace are ye saved through faith. Ang grasya lang, ang kaluwasan, pinaagi sa pagtuo. Kinsa na nga pagtuo? Usbo na to, pagtuo na nimo ngadto kay Jesus Christ sa iyang pagka-Diyos o sa iyang gibuhat ngadto sa bukid sa Calvary. Mo bitaw ng by faith. Ano man ang by faith? Wa matakita. Mo nang ginagamit nga by faith, pagtuo lang. And that not of yourselves, wala ga-emanate sa imong kaugalingon. Ang kaluwasan wala ga-emanate sa imong kaugalingon. Kabulong sa nang emanate? Wala gagikan. Kay kung gagikan pa na sa imo, mura ka nag-Diyos. Kung ka nang gibuhat ni Jesus Christ o katong iyahang pagkatao, diminish na to. Wala na to'y silbi. Pero dili man na ga-emanate sa imong kaugalingon. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Grasya na, hatag na. Mura na siya, birthday nimo. Gitagaan kag regalo. Yung ana lang ang essence, ana. Kung gitagaan kag regalo, imo na siyang duha lang ang may tabo diha. I-reject nimo or imong dawaton. Kung imo nang dawaton, pasalamatan na nimo. Kung imo nang i-reject, asa makakakitag regalo nga gi-reject? Unless lang kung ang imong giregaluhan o sakyanan perting datua nga daghan pug sakyanan. Oh, di ba? Di na nimo i-reject, dawaton yun na nimo. Pero ngano maning sa tao? Kining kaluwasan sa tao. Gihatag manggani ni Jesus Christ ang iyahang kinabuhi, iyang hamili. Kabalon sa ng hamili. Hamili nga kinabuhi. Pure nga kinabuhi. Para lang ang tao nga hugaw kaayo
makauban niya ngadto sa langit. Pero ngano man sa kini nga concept o sa kini nga programa, di man jud mudawat ang tao sa kaluwasan nga gibuhat ni Jesus Christ ngadto sa bukid sa Calvary. Ngano man libre man wa man bayad. Nganong di man jud gusto ang tao. Nagkabalong mo ngano? Kaya ang tao dautan, hugaw. Nganong di man jud siya muhatag to para saan ang tagaan ng tabo example. Na isa ka pobre, di gani kapalit og pagkaon. Gitagaan niya ang dato og isa ka Jollibee nga order. Nganong man jud ang dato dili mo dawat anak kay gagikan sa pobre? Or ma-insulto siya? Nganong di man jud dawaton sa dato? Kaya ang kasing-kasing sa dato, ngawa ni dawat sa kaluwasan or sa gihatag ngadto sa iyaha gikan sa pobre nga tao, puno sa kadautan. Mo nang ang gibuhat ni Jesus Christ, maski pag libre, dili jud na nila dawaton. Dili sa perspective sa religion. Religion naman jud ta kay ay laning politiko. Religion naman jud kay ang ginadilian manggod ani guban nganong di man jud sila mudawat aning kini nga maayong balita. Libre man jud ni. Ngano man? Di ko magkambyo relihiyon. Kaya nga naman, kana di ay relihiyon ninyo, na ilhan day mo anak. Nagbutang na lang na to. Kana di ay tag-iya sa relihiyon ninyo, na ilhan day mo. Kana si Jesus Christ. Wala pa ang universe, wala pa ang kalibutan, wala pa ang solar system nga kining na membro din ha ang earth. Wala pa na. Nganong mang nailha naman ka? Nganong nahibawan naman sa Ginoo ang imuhang pinaka segundo nga diin ka ipanganak. Kabalo siya kung kinsa imong inahan, kinsa imong amahan, kinsa ang lulo nimo, kinsa lululo katong kaluluhan nimo. Anong naila naman sa Ginoo? Kanusa ka mamatay, saktong segundo, unsay kamatyan. Anong nahibawan naman ni sa Diyos? Diha kay Jesus Christ. Anong di man ka matuo? Kay hugaw ang atong kasing-kasing. Dili ta gusto mo tan-aw adlaw. Di ta gusto mo tan-aw light. Ang ato, please kay ta, kung mupuyo ta og dulom. Anak na. Maunang kining kaluwasan, maski paghantod ka mamatay, dili nimo ni puli nga masabtan. The gospel which destroys the grace of Christ. Unsa ning another gospel? Mo nang muguba. Mo ning klase nga gospel nga nagaguba sa grasya ni Kristo. Kaduha, which proclaims salvation on other terms than simple dependence on the merits of the Lord Jesus Christ. Simple dependence. Nganong kasi tungod sa kasimple sa kaluwasan ni Jesus Christ na iyang gibuhat sa bukid sa Calvary, tungod sa iyang kasimple niya ang mga tao di ganahag simple. Gusto niya complex. Kanang lisod ba? Lisod. Maunang mugawas ning daghang mga method. Kay tungod sa kasayon ana, dili himuon nato ng medyo lisod-lisod. Introduce Jewish rites, ceremonies, and Mosaic system as essential. Di ba? Mauning sulod sa Galatian nga nakiglantugi si Apostle Paul ngadto sa mga promotor aning aning other gospel. Kay gusto nila, dili sila gusto atong grasya lang,
ubanan pa na siya o iuban ana kanang mga seremony. Diba kanang mga seremonyas nga to maskin karon ang Israel nagapadayon pa sila anang ilang seremonyas. Every year na ay pare nga mosulod ngadto sa ilahang templo kay kaisa ra man mosulod ng pare sa ilang katong pinaka holy of holies. Nya ang ilang pare tali butangan na sa tali sa iyang tiil. Ngano man ang gibutangan man na sa tali sa iyang tiil kay ang pare lang ang makasulod ngadto sa holy of holies. Once a year para iunsa, para i-atone, para ang kasuko sa Diyos maapis, kabalo unsa ng apis, mapababa ang iyahang kasuko. Ngano man nasuko siya tungod sa mga sala. Mo nang inigsulod ngadto sa pare ngadto sa Holy of Holies na itali iyang tiil kay once nga makit-an sa Diyos nga naay sala nga wala na kumpisal ngadto sa pare nga nisulod sa Holy of Holies undadat patyon na sa Dios. Mao nang naitali mo na pagkabalo nga naa sa outer nga gipatay na to sa Dios kato iyang pare nga nisulod birahon na lang to sa mga kay di ka pwede ngadto mosulod kay once kang mosulod ka ngadto patyon ka sa Dios. Nagapadayon pa na ang ilahang seremonyas ngadto sulod. Timailhan na nga kadaghanan sa mga Hudyo dili or wa pa ni tuo nga si Jesus Christ mao nang Misaya nila. Mas daghan pa sigurong Pilipino nga nituo kaysa mga Hudyo. Pamaagi nila na para makakuha sila kaluwasan dina sa Dios. Nya si Jesus Christ dili na siya wala siya giila sa mga tao nga naa sa Judaism nga siya tong gipadala gikan sa Dios. Mo nang tungod sa kagahi sa ulo sa Hudyo muna magpasalamat sa kagahi sa ulo sa Hudyo. Kabalo mo nganong dapat magpasalamat ang mga dili Hudyo? Kung ang Hudyo gidawat ang pagkamisaya ni Jesus Christ, ang gospel dili mo abot sa Gentiles. Dili ni mo abot sa ato diri sa Pilipinas. Ug ang ato ang ginahulat na lang inikamatay nato imperno tatanan. Muna magpasalamat ta sa ilang kagahi sa ulo. Kay kung wala ni gahi ilang ulo, di ta makaabot og langit. Una, perverted gospel. Ito na perverted. Yung pa sa Jeremiah chapter 23 verse 36, and the burden of the Lord shall ye mention no more. For every man's word shall be his burden. Kita, muna kita ng mga picture, kung unsa nga to ang ginasulti, ato ng tulubagon. For ye have perverted the words of the living God. Ibig sabihin, kung unsang gisulti sa pulong sa Ginoo, gipervert na to. Suma pamaagi nga gipervert na to. Una magbasa jud mo sa inyong Biblia niya, studihin na ninyo. Di kay puro lang muna lisod kaayo ning nakas fellowship sa mga pastors. Mailhan nimo ang tinuod nga kinaiya nga naa diha. O kanang pag-atubang nila sa ilahang parisyoner mo nang ginaingon sa gawas nga justice system, double standard. Lahi ang ato ang standard when
ang makauban nato puro pastors. Nya pag naata sa ato ang congregation, lahi pod ang standard ang ato ang ginapakita. Kinsa man ginailad nato. Kita ra, tigabalo mo ngano, nganong naa mo sa ministry? Kita nga mga pastor, nganong naata sa ministry? Mo nang nigawas na ng filthy lucre. Bulong sa ng filthy lucre. Naa ka sa ministry kaya imong katuyuan kwarta lang. Naiuban ng mga pastor ni sulod lang pagka-pastor kay wa man ka eskwela. Wa may ka-college. Oh, sa akong denomination mahihap ra na di mangay makalampas ako ang 5 ka tudlo. Kinsa ray na kahuman ng college. Pero daghan kaayong mga pastor nga pastor. Eskwela lang kag 3 ka tuig, wala na, pastor ka na. Pero wa gani ka-graduate og high school. Unsa may relevance ana? Wala kay gisugal. But pasabot ana, wala kay gisugal nga nagpastor ka. Unsa may imong gisugal nga nagpastor ka? Kung naa kay trabaho, gwapo imong trabaho, nga gitawag ka sa Ginoo. Quote unquote, gitawag ka sa Ginoo nga nagpastor ka. Unsa man imong gikambyo ana, ingon pa ni David. Unsa man ang cause, unsay kausa? Unsa man imong gikambyo? Ikaw nga high school graduate, unsa may imong gikambyo? Kay wala kay pang college, ni pastor na lang ka, 3 years na bitaw na. Nya ang iyong pag-eskwela, di lamutak pa ninyo. Balungon sa nang lamutak. Gamit ninyo ng usahay, siguro mas hawd pa kayo mo mutuman anang sugo sa inyong pastor kaysa mag-study mo og theology. Siyempre na pastor mo, dapat inyong basahon theological books. Kay meaning ana, theological. Ibig sabihin, theology, study of God. Nag-study ba dahil mo Biblia? Di mo gani. Ako, amunyo ko ka basaan ng the whole Bible. Pero ang concept, ana, dapat dili mo mahadlok. Dapat basahon ninyo. Dapat mahibaw-an ninyo. Ayaw mo sulti-sulti nga komentary. Kung simple ka ra, nga bag-o ra ka sa pagka-pastor, unsa may matabang anang komentary? Kanang gasulat sa mga komentary, theologian. Mga scholar na sa Biblia. So kita, munang ginasulti din na sa ayuda, dawat limpyo. Kita nga mga pastor karon nga time, dawat limpyo lang ta sa buhat sa mga kinaunang theologian. Nganong dawat limpyo lang ta? Kung naatay ikapalit nga libro nila, munang mubasa ta. Dili lang kay makakita lang ka dinag pangalan sa nahiuna, mura ka nagtanaw ni mo na, murag package din na siya nga, pag musulti kag, Presbyterian man na, ang imo dahil Presbyterian din na. Basahon ninyo. Basa mo history. Di kay ang inyong basahon din na, puro lang mo Facebook. Nya na amoy grupo. Sa unang klaseng grupo na. Ba? Dapat tagaan natong isa ka mensahe ang atong congregation nga naay unod. Dili lang kay
puro, si pangalan na puro pakatawa. Isa na pakatawa, makapaadto ba din naglangit ng ang inyong mensahe puro pakatawa. Ang atoang mensahe puro lang pagpakatawa. Makapaadto ba din naglangit? Makapahibalo ba din na nga mao nang pamaagi nga moadto kag langit paghatag ng mensahe nga puro pakatawa? Dako kay mo tilubagon sa ingan ng klaseng pagkapastor. Unsa may gikambyo ninyo? Manahimo mong pastor, nabo mo gikambyo nga gikan mo dako og sweldo, nya gikambyo ninyo na, nya nagpait mo, dala inyong pamilya, dala ato pamilya sa kini nga ministry. Nya gikambyo nato na. O kanang mga nag-eskwela lang dag 3 years. Wa pa manggani mo ka-graduate ng college ninyo. Nya mo critic na mo ng theologian. Uy, pangita ay inyong lugar kung asa mo nga lugar. Perverted the words of the living God, of the Lord of hosts, our God. Di nato i-pervert. Kabalo mo sa ng pervert. Uso kay na sa Amerika. Nya hinumduman ninyo ang mga theological books or perspective nga ginasunod sa Pilipinas gagikan sa Amerika. Kanang Amerika karon perverted na sila. Ang ilahang morality. Basahon ninyo na sa kwan. Romans chapter 1. Kung say but pasabot anak ko ng perverted. Una, dinha sa paggamit sa lawas. Di ba pag-create sa Ginoo, laki o bay. Karon ang Amerika, pwede na ang laki o laki. Bay o bay, pwede na kaslon. Abot naman gani na diri sa Pilipinas? Gikasal, laki o bay o bay. Gikasal. Sulod sa simbahan. Mo nang hinahinay mo nang sunod-sunod ng Amerika. Kay tanang mga kahugawan gikan sa Amerika nga ginasunod sa Pilipinas. Perverted. Giusab. So dalon nato ni sa gospel. Mao nang ang gospel gi-pervert. Ang katuyuan ana una sa tanan grasya lang. Pero karon kay gi-pervert man gidungagan. Kung masking unsa klaseng denomination na ang manggani mga Baptist ana nga congregate nga denomination kasunod na ana gi-pervert na nila. Giusab. Kabalo sa nang pervert, mura na siya strong word sa twisting sa kamatuuran. Di na to i-pervert. Silingan na sa sugar-coated. Ibig sabihin ng sugar-coated, kanang ang imuhang gospel, si pangalan gi sugar-coat nimo. Mo nang ginagamit sa mga prosperity gospel, gibutangag isa ka verse kay para tan-aw nila nga mao jud daw ning verse. Mao ning concept sa verse, mao ning buot pasabot sa verse. Usually ang ginagamit nila ana asa man John. Wala na i-appeal sa atong kwan pero pakitaon lang ta mo. John chapter 10. Asa naman to? John chapter 10 verse number 8.
John chapter 10 verse number 9. I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture. Verse 10, the thief cometh not but for to steal, and to kill, and to destroy. Muning ginasulod sa prosperity gospel, second praise sa chapter 10 verse 10. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Muning ilahang si pangalan na, kini ang gospel. Nya ilahang sugarcoat. Mo nang but pasabot ana, mo nang ginagamit sa mga prosperity preacher. Nga once nga mahimo kang Kristiyano, gasunod do daw din ha nga mahimo kang dato. Mo ba din pasabot sa chapter 10 verse 10. Gipervert. Gidaot ang katuyuan sa Ginoo. Ikaduha, methodological gospel. Kini nga klase nga gospel ginagamitan og method. O asa man ni gagikan. So kung mo inyuhan ng i-research ang origination ana gigamit na sa mass evangelism. O kabalo siya ng mass evangelism. Kana bang mag-mass evangelism ka, kanang daghan kay kag mga kanang 2,000 ang imuhang audience. Kay para dili na lang sila moadto dinha sa imuhang atubangan, imo na lang siyang buhatan og method nga makaangkon sa kaluwasan. Unsa man na? Unsa gigamit na method? Morning kini siya nga method sa dihang na-expose ko sa gospel mo nang third year college ko ato nga time, eskwela ko dal sa UM. Mo ning gigamit. Sikat kaayo si Bill Bright ani nga time. Bill Bright gikan na sa pastor na siya gikan sa Amerika. Nya ang ilahang ginaadtuan or ang ilahang target kanang campus. Sa campus mo nang gitawag sila Campus Crusade for Christ. Kini siya dili na simbahan pero kanang ginatawag na para church. Ibig sabihin ng para church, gina-prepare ang mga estudyante, gina-prepare ang university, college nga kung mamili na sila simbahan, mao ni siyang ginagamit para church. Dili actually na church, pero na siya preparing for church. Mo nang gitawag sa para church. Mo nang ang konsepto ana paggamit ana ni Bill Bright, siya man ang founder ana. Method. Sumang klase nga method. Gamit niya ana kanang mga pure spiritual law. Kanang napamanggani mo siguro ng pure spiritual laws nga si pangana nga tracts. Ang sulod ana mao ni, now that you have sinner's prayer. Ang sulod ana sinner's prayer. Read the sinner's prayer and be saved. Mao ni sulod sa sinner's prayer. God, I'm pretty rotten. I don't want to go to hell. O kinsa may mo ato impierno? I want to go to heaven. So I invite Jesus into my heart. Thank you. Thanks for that. Amen. Mo nang concept. Essentially mo na isulod. Maski unsang klaseng tracks na. Pagkahumani mo dawat ana ang musulwin ana sa imo mo si pangalan na mo share sa imo ana mga estudyante sa college.
Nasiran mo ana niya ang ilahang programa sulod sa college o sulod kanang bakante ni mo nga time mo na naa sila gitarista magkanta-kanta mo ngadto. Now pag humani mo pray anang sinner's prayer mo oning naas likod sa tracks now that you have received Christ. Sa dihang human namang nimo gidawat si Christ. Christ came into your life. Kinsa may nagsulti ani katong share sa imo. Di ba gidawat na nimo si Jesus Christ? To ha. Kaduha, ang imong mga sala napasaylo na. Katulo, you became a child of God. Karong anak ka naman niya. Anak ka na sa Diyos. You receive eternal life. Dadawatan na nimo ang eternal life. You began great adventure for which God created you. Maning ginasulti na to. Karong giunsa man nato pagkabalo, naluwas na siya. Mao ning ginagamit sa Facebook. Kinsa may nagapost ana, mga teenager. Maski pag teenager na sila, membro sa isa ka simbahan, nganong na crop up man na sa ilang may nga mao nang concept. Big sabihin, mao nang ginatudlo sa pastor. So giunsa ninyo pagkabalo nga kanang inyong gisharean naluwas na. Nakabalo mo nga kanang inyong gisharean naluwas na kay ang inyong ginagamit nga medium is sinner's prayer. So, yun sa ninyo pagkabalo. Kung mag-pray siya ng sinner's prayer, luwas na siya. Ang makabaluan na, siya lang o ang Diyos. Dili ka makabaluan na. Kaya ka ang timailhan nato nga naibawaan nato nga giluwas siya sa Diyos. Una, ang iyang testimony. Ikaduha, ang iyang before and after nga kinabuhi. Kung walay kausaban na, kasi may yung giilad. Siya lang ang makabalo. Kay maskin siya gani, di gani na siya makabalo, nga isa day na siya sa gipili sa Diyos. Hantod na ay kausaban sa iyahang kinabuhi. Ayaw mo kahadlok, ana. Mga pastor, hadlok ka ayo, ana. Kay duhara man na siya. Ang sulod, ana, either Arminianism or Calvinism. Ayaw nyo tanawan ng mga promotor anang doktrinahan na. Kay kanang doktrinahan na, naanas Biblia. Nganong mahadlok man mo anang Calvin? Hadlok mo ni Calvin, kay gikad sa Katoliko, pare siya, theologian siya, niya nihawa sa Katoliko, sa dihang nabasahan niya ng praise nga naas Biblia, unsa man ang nakapausab kay Calvin, the just shall live by faith. Unsa may meaning anang the just shall live by faith? O kamo mga Baptist, kapila na, kita nga mga Baptist, kapila na nato na naagian ng kana nga praise, the just shall live by faith. Unsa may meaning ana? Kani takabaloon sa meaning ana. Wala ay kritiko kaya nako diha. Taga Bukidnon, bag-ura ganing graduate sa seminary, mo critic ng theologian. I mean dili sa ako, mo critic sa theologian. Kitsa man mga theologian, katong mga sinaunang, katong mga scholar nga ato sa 700, 1700, 1600. I-critic sa bagong graduate nga pastor. So may credential mo nga mo critic ka. Manggani siguro ka graduate o college, nga mo critic na noong kag hantod na matay ng theologian na sige eskwela Biblia. Kung sa may meaning nga the just shall live by faith. The just shall live by faith.
Kung tinuod kang anak sa Dios, ikaw tong just. Justified ka na, gipasaylo ka na sa Ginoo. Ang imong sala kaniadto karon og sa umaabot napasaylo na sa Dios. Shall live by faith. Kamong kita nga mga napasaylo na sa Dios kaniadto karon ug sa umaabot na tong buhatonon pang mga sala napasaylo na ta, kinahanglan magkinabuhi tang pagtuo. Karon ato i-qualify ni. Unsa man ang pagtuo? Pagtuo sa gibuhat ni Jesus Christ sa bukid sa Calvary ug sa iyahang pagka-Dios, mo nang meaning anang pagtuo. Study sa mo. Di kay sabay lang mo sa banwagon, daghang kay nagatirag mga Calvinist, pero kanang mga Calvinistic pod, Calvinism pitin daghan ng klase na. Nanay mga Calvinistic nga wa kasabot, nisabay lang sa banwagon. Ibig sabihin ng sakay sa banwagon, mura lang kag bystander, mura lang kag politiko, ba nga nisabay lang kas rally, nya wa kay kahibalo. Daghang klase na. Di na kay pagmusulti ka Calvinism isara na, dili daghan kay ng klase, naapunay klase nga hyper Calvinism. Ang tinuhuan na ng hyper Calvinism, dili na siya magwalis gawas. Muhulat na lang na sa sulod sa iyahang congregation. Kung kinsay musipot, maoday ng isipon niya, o mo ning isa sa pinili kay maski wa na ako gi-advertise ni sulod diri sa ako, di na mao ug dili po ko hyper. Mo bitaw na magwali ta. Nya kamo po magwali sa outward preaching, ayaw sa ninyo ipanghambog ng inyong pagwalis gawas. Unang mamasa sad mo. Methodology. Method. Ginagamitan og method. Isa sa medium nga method kanang sinner's prayer. Muna siguruhon ninyo nga kanang ato ang ginatuuhan nga kanang baptist nga pangalan na acrostic kanang save din na, siguruhon nato nga ang atong ang ato ang tibuok congregation save. Pero giunsa man niyo pagkabalo? Isa ra sa ilanan baptize naman siya. Gibaptizean man namo. Nya ang preliminary ng baptism, pang nahibaw na to nga preliminary kanang ilang sinner's prayer. Ang question ako, giunsa nato pagkabalo nga kanang sinner's prayer makaluwas. Na originally sa mass evangelism maunang ginabuhat kay kapuya, kay dili naman pwede nga katultanan nagtaas og kamot nga muduol sa altar. Di naman makaduol sa altar kay piti man daghana. So ang ginabuhat sa mass evangelism, ngadto na lang sa ilahang tungod o ngadto sila mag-ampo nya pasundo na lang na sa pastor niya ang i-confirm sa pastor, o kung tinud-anay ng inyong giampo, luwas na mo. Mao nang niabot na diri sa Pilipinas. Mo na mamili ta sa atong sundan. Nya pamasa sad mo. Kining ato ang kanang word nga wala man na sa atong tinuhuan, pastor. So kung wala na sa atong tinuhuan, di na lang data mo exercise anang giistorya din ni gistorya ganang kinaiya nga naa sa Berea. Ang isa sa kinaiya nga naa sa Berea, ang taga Berea, ingon pa si Apostle Paul, ang ilang mga kinaiya, dili na sila basta-basta mutuo. Method.
ang pinaka-the best nga buhaton ninyo mag discipleship program mo. Kinahanglan ang inyong sulod sa discipleship. Ayaw lang ng pamutan-on ninyo ng inyong mga disciple nya pasulaton atong daily in the word. Siguruhon ninyo nga maluwas din ang inyong disciple. Ayaw ng discipleship na ginagamit sa G7. Ano na G7? G7? Ha? O G12? Oh. Kabalo mo siya ng klaseng discipleship na ginagamit sa G12? Kulto na. Kung lang ka anak, kanang mura kag tukon. Astang mga bayronon sa bill din ha sa inyong balay, pabayad pa ninyo sa inyong disciple. Man-made gospel. Wag agwantang isa. Man-made gospel. Kanang man-made gospel mao nang any kind of work salvation. Daghang gagamit ani nga mga denomination. Sa Baptist na apoy uban ani usahay ang mga pastor ani hinahinay nagka-downgrade. Ibig sabihin na ng downgrade, originally ang ilahang kaluwasan Biblia pa. Nganong mo gamit matag work salvation? Kabalo sa nganong ang isa ka iglesia mo gamit og work salvation nga sistema pang-control. Pang-control nga. Pang-control sa member. Kung muhawa ka sa ako, kung musukol ka sa ako, pang-control na. Muna ka ng work salvation aside sa Baptist nga tinuhuan o sa mga digawas na karong nga mga reform theology sa soteriology. Kanang soteriology isa na siya ka issue nga ang sulod ana, ang perspective ana kaluwasan lang. Basta nang ginasundan ako nga Presbyterian. Kuan man na sila. Si pangalan na kana ganing parehag Katoliko. Pero ang ilang soteriology correct. Basta nang Southern Baptist. Isa ra man ang mahibaw na to pag musulti tag Southern Baptist, liberal Baptist din na siya diri sa Pilipinas. Pag may bawaan na to nga pag mulitok na gani na isa din na moabot sa tong mind nga liberal na siya. Ibig sabihin loose ang iyahang dili sa stricto. Okay ra sa iyahang mag short diha iyang membro. Okay ra mo tan-aw sini nga bold iyang membro. Mo na liberal. Pag musulti na po kag conservative pina-stricto jud. Prehaan niya ako ang denomination. Ako ang gigikanan. Stricto. Maski lang mutan-aw ka din ng karton nga salida. Di na pwede. Yung mataas imong buhok, di ka pwede. Taas buhok kung laki ka. Kung bahay ka, di pwede nga barber cut yung buhok. Stricto. Pero nga nung mangwa man nila hutay, sa una, mauna akong pastor, stricto ka ayo. Karon, asa naman ang iglesia na mabungkag. Asa naman ang mga young people sa una na mawa ni balik sa kalibutan. Walay lasting effect. Unsa may hinungdan ana kay ang gospel di mao. Kay kung sakto pa ng gospel ang ginawali, makakuha unta siya
tao nga muturok ngadto sa iyang kasing-kasing ang pulong sa Dios. Pero nganong wa naman? Asa naman? Di mao. Mo ni resulta pag mawali tag di mao nga wali. Di mao nga gospel. Mahadlok i-criticize. Di tugtan ang iyahang mga membro nga mo exercise anang ginatawag nato sa eskwelahan nga critical thinking. Kanang gibuhat sa mga Kristiyano nga naa sa Berea nga gi-exhort ni Apostle Paul nga kinaiya, unsa man na siya? Critical thinking man na. Dapat kutihon ninyo, dili dayon mo mudawat anang giistorya, labi na sa doktrina. Ayaw tuo dayon ana, mutuo lang ka kung you have done your homework. Meaning anang you have done your homework, dapat ni research ka na kung tinuod ba jud na iyang gisul. Tinuod ba ka niyang kuan ani? Si pangana kana pag-interpret mo nang dinata magpasalamat sa mga komentary. Makapalit mo cellphone nga tag Gmail, komentary nga wa gani na kaabot og 500, di mo kapalit. Kay kini hint lang ni hint, advice sa mga pastor. Kay mao naman jud ning ato ang linya. Dapat i-equip na nato ang ato ang kaugalingon diha. Ayaw ninyo i-equip, dili nato i-equip atong kaugalingon para idipinsahan ang atong pagtuo. Dili. I-expose nato ang atong kaugalingon diha sa pulong sa Ginoo. Ana. Di ta mabuhat, di ta magbutbuot sa ato. Kaya ang Biblia, gihatag na sa ato ang Biblia, naa na din ang tanan concept nga may bawaan sa isa ka magwawali. Karon, kung di na nimo masabtan, nya dato ka nga pastor, dato mo nga simbahan, magbuhat mo seminary. Unsa may itudlo ninyo sa inyong seminary? Ignoramos yapon. Mahadlok yapon ka mubasa ng imuhang mga estudyante laing resources. Dapat magpasalamat mo. Dapat magpasalamat kita ng mga pastor nga naatay klaseng ing-anang estudyante kay para ang ato ang mind ma-open. Dili nato isirado. Para may bawaan nato unsaon nato pagtubag anang ilahang gipang-open nga mga issue. Dili kay taguan ninyo. I-expose ninyo. Parihara na sa atong mga anak. May ubang mga ginikanan close guarded kay ta sa ato ang mga anak. Wala mo kabalo nga katong maato ang mga kabataan. Maski pag ikural ninyo ng kanang ato ang mga kabataan, maski pag ikural nato na siya, mugawas jud na siya. So kung tudluan na lang dahil nato, maunay mahitabo sa gawas. Yung muhatag tag advice. Di man ato na sila matuo. Napatuuho nato sila, marang matagwa kaagid young people. Di nato na matuok. So kung di nato na sila matuok, tagaan na lang nato na sila isa ka pamaagi nga kung muadto ka anang lugara or musulod ka anang sitwasyon na mauning mahitabo. Dili na nato na kargo sila kay ang kaluwasan tagsa nato. Kitang mga ginikanan mao bitaw nang mao bitaw nang gihimo tang ginikanan kay kitang mga ginikanan dapat makabalota unsay design sa Ginoo para sa isa ka pamilya.
Kung ang laki mao ni iyang responsibilidad ato ng buhaton. Dili nato na yatag sa ato asawa. Kaya ang pagkapari sa isa ka pamilya gihatag na sa lalaki. Pero kung dili mo kasado sa inyong ginauban-uban karon, mirisi ra mo, gahulat mo tunglo sa Ginoo. Or ang inyong kinabuhi, tunglo na naron. Anak na. Munang, ayaw ninyo nang ihatag sa atong asawa nga responsibilidad na sa mga bana. Kung unsa atong responsibilidad, mao nang atong buhaton. Nya kanang mga asawa, dili ninyo na responsibilidad nga mag-lead sa isa ka pamilya, kay responsibilidad na sa mga amahan. Ang inyohang responsibilidad nga mga asawa, ingon pa sa Bible, gisulti na gay na wala pa nakasala. Si Adan, gisulti na nga ang design ana, helpmate. Kauban. Dili kay mo dumala. Kauban. Pero unsa may naitabo ron sa kalibutan? Ang mga asawa na manuoy nagadumala sa pamilya. Unsa may rason sa mga asawa kay kinilaging bana nga o saon man nimo pag rationalize nga ang asawa mo'y manager, ang bana mo'y janitor. Pero sa opisina, siya ang manager. Pero pag abot sa balay, ang manager is ang bana. Ana na. Pero mamugos yun mo nga kamo ang mag-leader o pasa ng mga presidente karon. Gusto nyo babae ang presidente, ingon pa sa Romans chapter 1, judgment na sa isa ka nasod. Gusto mo judgment? Nyo ang presidente, bye. Pero wala mo kabalo? Maski pag kinsa ng laki din na nga gusto mo presidente, kung kinsay mo daog din na, maunang gusto sa Ginoo. Pag ipugos ninyo ng bayi, judgment na. Kung wicked na nga ruler, maski pag laki na siya, niya wicked siya nga murul, maski pag presidente pa na siya, ang sulod ana, judgment po na sa nasod. Asa man ang emanate ng judgment? Nganong i-judgment sa Ginoo ng isa ka nasod? Nga tagaan sa isa ka wicked nga leader, laki man na or bayi. Tungod man na sa pinuhatan sa mga tao nga naa sulod anang nga nasod. Pasa nang mag-approve mo isa ka balaod nga pwede na nang unsa pa may wala na approve diri sa Pilipinas nga na-approve na sa Amerika. O kining kwan. Unsa na sa marriage kanang divorce. Nganong na-approve naman na sa Amerika, judgment na sa mga tao ngadto. Kay mamugos ba jud sila biyaan ang ilahang mga asawa nga hinunua ngano sila gikasal kay ang nagkasal ana Diyos. Gusto sa tao divorce. O sa una pa na, sa panahon pa na ni Moses. Di ba? Gipangutana si Moses, ngano mang gialaw man na sa Ginoo ng divorce. Unsa ingon ni Moses, tungod sa kagahi sa ulo sa tao. Unsa may sulod ana sa kagahi, tungod sa kagahi sa ulo sa mga tao, judgment na. Basahan ninyo ng Romans chapter 1. Mamugos gani ang tao, i-permit na sa Diyos. I-allow na niya
mo nang sa man-made gospel, mamugos gani ang tao nga sa ilang buhat mao nang pamaagi nila nga makaadto sila langit. Kabalo mo unsa na nga langit ang gusto nilang adtuan sa inganing klasing sa inganing klasing kaluwasan kanang work salvation. Gusto ana nila ang langit nga walay Diyos. Mo na ilang gusto. Kay kabalo mo, kanang work salvation, ang ilahang Ginoo, ilang kaugalingon. Dili na sila gusto Diyos, dili na sila gusto langit nga naa ngadto Diyos. Kay nga naman, sila man ang Diyos. Daghang ga practice ani. Napay ga practice aning baptismal regeneration. Unsa man ang baptismal regeneration? Kana daw ang pagbaptism makaluwas na, makaapis na, makapahupa na sa kasuko sa Ginoo. Makapawala na sa epekto sa gibuhat ni Jesus Christ ngadto sa bukid sa Calvary. Mura ran sa gwa ni anhi diri sa kalibutan. Kay ang gisaligan ang baptism. Mo nang gitawag og baptismal regeneration. Regeneration makapa-born again. Unsa may makapa-born again katong ilang baptism. Pero sa baptist na kanang baptism daw kana sign of obedience, first step of obedience. Pero ako na siyang usbon. Ang first step of obedience sa dihang nakadawat ka sa tinuod nga kaluwasan, dapat mubag-o ka sa imong kinabuhi. Una sa tanan ang imuhang tinagdan sa imong pamilya. Specifically ang imong pagka-respetado sa imong ginikanan. Ayaw pagsulti-sulti din ang luwas ka na niya, langit ka niya. Inig istorya ni mo sa imong ginikanan, mura kag ikaw tag-iya sa ilang kinabuhi. Dapat makita na sa imong kinabuhi. Dili lang kay first step of obedience. Kanang crop up anang first step of obedience, Amerikano raman. Ang unang timailan nga tinuod yung kang luwas. Dapat mausab ka gikan sa wicked nimong binuhatan ngadto sa pagka striving to holiness. Anong striving man? Kung buhi pa ta diri sa kalibutan, di man jud ta makaabot anang holiness. Kaysa may ga-declare sa ato nga holy ta, Diyos. Pero ang atong kinabuhi diri, dili na makita, mo bitaw ng ang tawag ana progressive. Sa mata sa tao, progressive ang ato ang pagka-holiness. Pero sa mata sa Ginoo, instant na. Sa dihang gi-justify ka, holy ka na sa pananaw sa Diyos Amahan. Nganong sa pananaw sa Diyos Amahan nahimo mata holy? Kay inigtanaw sa Diyos Amahan, di man kita ang makita niya. Ang makita niya, righteousness ni Jesus Christ. Munang dapat ninyo masabtan. Munang pagdili nato na i-qualify o i-explain pag-ayo sa atong congregation, di na masabtan, imposible na para sa ilang pagdungog. Muna ingon niya, God is holy, so be ye holy. Ito may meaning ana. Sa to pa kung ang Diyos kung sa dihang na born again ta, huli na data sa pananaw sa mga katawhan. Upwardly, huli ta. Kay pananaw sa Ginoo, sa atong kinabuhi, ang makita niya sa atong kinabuhi, katumang gibuhat ni Jesus Christ sa bukid sa Calvary, maunang imputed. Imputed righteousness. Imputation, doctrine of imputation, gitransfer na ang kinabuhi ni Jesus Christ, gitransfer sa atong credit ug ang atong
ang atong hugaw nga kinabuhi gilansang na ni Jesus Christ ngadto sa bukid sa Calvary for satisfaction sa bayad sa sala. Munang masabtan ninyo ng imputation. Munang ayaw lang mo anang kanang mga pastor nga mga baguhan, ayaw mo anang bandwagon mentality. Sabay lang mo tama. Therefore, and the last, curse gospel. Kabalungan sa ng curse gospel, tinunglo na. Tinunglo nga good news. Tinunglo. Gitunglo na. Kinsa may nagtunglo? Tanaw na to kung kinsang gatunglo. Galatian man na. Suko kayo si kuan ani sa iya pag-entrada di pa kay sa suko no. Si Apostle Paul. Pagsulti niya no, I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. Sa verse number 6, ingon sa I marvel. Natinga ako. Ingon si Apostle Paul, natinga ako sa kamubo lang sa panahon na nituo mo nga ang pag-adtog langit grasya lang. Then sa diha ni kambyo dayon mo. Muna, I marvel that ye are so soon removed from Him, Jesus Christ, that called you into the grace. Kinsa may nagdala kanato ng mga magtotoo dinha sa grasya sa kaluwasan dinha kay Kristo unto another gospel. Unto another gospel, fake na gospel. Tanaw na to kung sa'y gisulti na Apostle Paul sa bahin ani sa verse number 8. But do we, ingon si Apostle Paul, or an angel from heaven, do we, kami nga mga magwawali, ingon si Apostle Paul, kami nga mga tinuod nga mga magwawali, or anghel nga gikan sa langit, preach any other gospel unto you. Numdumin ninyo ng other gospel. Kanang other gospel, di na mao nga gospel nga gibuhat ni Jesus Christ. Which we have preached, ang kay ang giwali ni Apostle Paul katong gospel ni Jesus Christ. Let him be accursed. Strong words na. Kabalumuon siya ng let him be accursed. Tungluhon siya. Kung magwali kag other gospel, other than the gospel of the Lord Jesus Christ, tinunglo ka. Di ba Accursed. Past tense. Gitunglo ka na. Verse 9. Kini sa mga preacher ni. Verse 9, as we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel. Kinsa man ni siya? Gikan ni kaning verse 9, kining any man, mga tao ni nga nakadungog sa kaluwasan pinaagi sa grasya nya nagwali og other gospel unto you than that ye have received. Kanang have received katong giwali ni Apostle Paul. Let him be accursed. Tinunglo ka. Gusto mo kanang word nga tinunglo? Or kanang curse? Or kanang anathema? Ang nagagamit lang mga Katoliko. Basahan ang kana sa Katoliko nga okay, libre naman jud ron. Libre. Katong sa Canon of Dort. Kanang Canon of Dort, isa na siya ka
assemblea nga dinha na nila gi sana dili canon of works katong assemblea sa mga Katoliko. Kung dili ka motuo na kwanta i-anathemize ka. Kabulong sa nang anathemize, i-accurse ka. Tumluhon ka. Kung di ka motuo sa Pope nga siya ang leader, tumluhon ka. Kung di ka motuo sa pare nga mao nay mag-represent sa imo ngadto sa pedestal sa Dios, tumluhon ka, kinahanglan ka motuo. Siya ang gagamit ana, piting daghana na. Accurse, tunglo, anathemize. Karon ang strong word sa verse number 9 sa Galatians chapter 1. Ingon sa Apostle Paul, kumuwali kag other gospel than the gospel nga akong giwali, let him be accursed. Mo nang magwali ta, kakinsa man ni mas greater ang accountability sa mga magwawali. Specifically sa mga pastor. Ngano man dako ang accountability sa mga pastor. Kay dako ang atong sa pangalan na ang atong sphere of influence. Nya dako ni siya nga effect ngadto sa maminaw sa inyong congregation. Pag maunang inyong isulti, mutuo ng inyong mga parishioner, maunang dako ang accountability sa mga pastor. Maunang inig accountability maunang ingon niya sa Romans chapter maunang bersikulo sa mga accounting graduate nga mga pastor. Asa naman to? 14 man siya to? Ha? Katugan niya yung kuan? Asa na to? Itong accounting? Account. 2:4? Mag-account ta sa Ginoo. Mo nang kita nga mga pastor, bantay ta sa tuang doktrina. Kay masipag mali ng atong isulti, mutuo ng atong parishioner. No? Curse! Galatians chapter 1 verse number 8, but do we, or maski pag ingon pa si Apostle Paul, maski pag kami ug ang akong mga kaubanan or naamay anghel ngadto sa langit preach any other gospel unto you, magwali sa good news other than which we have preached unto you, let him be tungluhon ka. As we said, ibig sabihin pag redundant na ganin na sa kabalong sa na redundant, balik-balikon og istorya. Pag naagay ni na sa Bible, gitagaan ng emphasis. Ibig sabihin, gitagaan ng kabugaton. As we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. Tungluhon ka. Unang unang magtindog nga tus langit, mga pastor. Naman na, maghatag ng accounting. Mag-account ta sa atong mga binuhatan dire. Mga tao, tanan, magtindog. Mga pastor sad, magtindog, maghatag account diha sa atong Diyos. Kung ang atong binuhatan dire sa taas sa kalibutan, sakto ba? In obedience ba sa gisulti ni Jesus Christ? Munang dako kay tagtulubagon. Munang ingon ni Spider-Man. Unsa iyang ingon Spider-Man? Unsa to iyang moto, tong iyang gisulti? Iyang
iyang pedestal, iyang foundation sa iyang existence. Ha? Oh, great power comes with great accountability. Dili accountability, responsibility. Pero kita nga mga pastor, great power. Nganong great man ang power sa mga pastor? Kay kita ang mutindog dili sa pulpito. Nya kining pulpito sign of kuani authority. Authority nga gikan sa Dios. Nya gagunit pa jud tag Biblia. Munang dako kay tag accountability. Pero kay Spider-Man comes great power, comes great responsibility. Kita sad dili lang kay accountability, responsibilidad sad nato nga ang atong ginapanghatag kita nga mga pastor dapat na ay unod. Dili lang nang himuon natong clown ang ato ang pulpito. Bulong sa ng clown, tigpakatawa ng atong parishioner. Mas mahinumduman pa sa maminaw nato nga mga parishioner ang atong joke kaysa doktrina. Usbo na nato na. Pidako ko inganing klaseng denomination. Musikat ang mga preacher nga, masking karon na-retain pa sa akong una-una ang mga joke sa mga mensahe sa mga pastor nga sige pakatawa kaysa doktrina. Maunang atong i-account sa Diyos. Kung i-take na ninyo as good na siyang critics, usba na ninyo ang kinaiya ninyo. Ha? Muna timailhan nga pag muwali ka ni kag sakto, dagang kalaban sa imo. Dili na siya kuan. No wonder na siya. Ano man no wonder naman? Si Jesus Christ, walay sala. Nagwali lang siya sa kamatuoran. Gikalaban siya. O isa sa akong naibawan nga ang iyang mga libro nagsulat sa mga libro bahin kay Kristo hantod tung sa 1800, 1700. Namatay na lang, pero ang iyahang libro, naa pa, buhi pa. O basahan niyo ang perspective ni Charles Spurgeon. Baptist na si Charles Spurgeon. Nagwali sa Baptist. Ang iyahang kapelosip, mga Baptist. Ang nag-excommunicate sa iya, mga Baptist. Pero ang nag-excommunicate sa iya, why mga agi? Why mga libro? Ang ilang gi-excommunicate halos tanan libro karon nga nabilin diri sa karon nga time. Puro iyang pangalan, Charles H. Spurgeon. Kung imo nang paliton ang iyang tanang libro, di ni siguro na makining-kining aron, di makasya. Pero nganong gi-excommunicate man siya, nganong expulsion o expelled man siya sa iyang kapwa nga mga Baptist. Muna na fellowship, mas gwapo gani kay kining akong gidak-an nga denomination once nga organize ka na, you are on your own. Dili ka na sakop sa nagpadala sa imo. Di ka na sakop sa imong denomination. Dili na sila panghilabot sa imong doktrina. Kinsa may nag-expel kay Charles Spurgeon? Mga Baptist. Kinsa man na si Charles Spurgeon? Baptist by conviction. Kinsay nag-expel sa iya? Baptist by conviction. The same denomination. Gi-outcast siya sa iyang fellowship.
Pero sa akong point na, unsa may gitabang nga ng fellowship. Invite ka, na magwali. Kung mahimo kong milyonaryo karon, nakalista na kung kinsa mo imbitar sa ako. Pero pag pobre ka, nadaghang kag nabawaan sa doktrina, naka. Ngunang akong giampo sa Ginoo, padatuon lang ko niya og duha ka tuig. Tan-aw nato kung di ba na mausab ng mga doktrina anang mga Baptist. Kay number one na sa ilahang kalendaryo ang mo speak sa imo kadtong mga dato. Inya na dato naman ko, na milyonaryo na ako. So number one ako sa ilang mga kalendaryo. Yung ana lang pag-usab sa doktrina. Madato lang ka, usab na ng ilang doktrina. Kay nga naman, kay kanang ingan ng klaseng mga panghuna-huna sa mga klaseng nga pastor, abi nila, pag mudato ka, gibless ka sa Ginoo. Kinaiya nga na sa prosperity gospel. Muna, di ka kakita sa mga fellowship, di ka kakita nga muwali din na, dili dato. Dato nga, pero wa man po'y sulod ang ilahang mensahe. O, katong ni Agi, ka-attend ko. Exhortation, encouragement lang to sa mga kapwa pastor na sa Amerika. Pero paghatag sa exhortation o encouragement, gilamutak ang English. Utsaw na pagsabot nga ang mga audience na bukid. Utsaw na pagsabot. Na-encourage sila? Or accommodation lang to? I-accommodate lang ang speaker nga gikan Amerika. Or dato, so to speak. Pero paghatag sa mensahe, gilamuta. Di man kay masabtan ang unsay gisulti. Masking ka ng kapwa na Amerikano, di kay masabtan kung unsay gisulti atong Pilipino nga nahimong Americanized. Ulaw-ulaw lang mo. Hatagan mo encouragement o exhortation. Gi-exhort ninyo. Gi-build up ninyo ang iyahang kinabuhi. Dapat i-build up ninyo sa doktrina. Ayaw nyo i-build up sa kanainyong kwarta. E wala mo kalainan anang mga politiko. Ha? So tarungo na ito ang atong kinabuhi. Di man ko maapektuhan sa inyo. Yun saan ako pagka-apekto. Kaya ako ang gatawag sa ako man Diyos. Dili man akong denomination. Tarungon ninyo na inyong doktrina. Pag musulti gani mo na, maski ka ng acrostic na lang sa Baptist, tarungon ninyo na, o manggay mong kabaloan ng unsay meaning ng acrostic din na sa inyong gamitan ninyo distinctive sa Baptist. Manato ang mensahe. Spray, manindog kang tanan. Lord God, once again, salamat Ginoo sa imong kaayo kanamo. Salamat sa opportunity na diin kami maka-study sa imong pulong. And the Holy Spirit, Lord, maghatag kanamo understanding and continual Ginoong wisdom. Padayon kami nga mag-aalagad kanimo bisan karong ng mga panahon. Kasi luwa kami sa mga sala nga nabuhat na mo kanimo. Panalangin ni Ginoo ang mga maabot pang mga buluhaton na maka-encourage sa mo ang mga prisoner and even sa mga maminaw Ginoo sa imong pulong. Lord, salamat kay sa tanan kinamong ginaampo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Say. Paano yung off na? Off lang, off lang. Yun.